Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ni Sag, we have distractions. Sabi dito, control your thoughts and actions to help you stay focused. Okay? So, wag kayong papadistract. Don't allow other people or things, other things na i-distract kayo. 'Di ba? Kasi makakasira yan ng diskarte, makakasira yan ng focus ninyo. So, kung ano man ito na ginagawa ninyo or bagay, na inaasikaso ninyo sa ngayon, make sure na talagang ibuhos ninyo dyan yung attention ninyo, yung focus ninyo, yung ganon, okay? Wag ninyong hayaan, na ma-distract kayo, na masway yung attention ninyo to something else, alright? So, what else? We have forgiveness. Forgiveness is the first step toward letting go of hurt and emotional pain. It heals only you. So, pwede, ng iba sa inyo is considering to forgive someone who have hurt you in the past, Siguro, sa ngayon, kumbaga, nare-realize ninyo na kung patuloy kayong magagalit, patuloy kayong maiinis, patuloy kayong mabibwisit sa taong nakapaglulot ng sama ng loob sa inyo, mas lalong bibigat ang buhay ninyo, mas lalong hindi kayo makakausad sa buhay kasi mabigat, 'di ba, sa dibdib kung mayroon kayong kagalit, kung mayroon kayong taong kinaiinisan, mabigat sa dibdib parang nakakasira ng diskarte, hindi ba? Kaya siguro you are going to choose to forgive na those people para na gumaan na ang inyong pakiramdam at magkaroon ka na ng lakas ng loob sa ngayon na kumbaga ayusin na din ang buhay mong muli, kasi po pwedeng nakapag yung sama ng loob na ito or kung ano man ang ginawa ng taong ito sa'yo na nakasakit ng inyong damdamin ng bonggang-bongga, maaring malaki or napakalaki naging epekto nito sa buhay mo, siguro napakalaki ng naging epekto nito sa sa sitwasyon mo, 'di ba? Kaya mas pipiliin mo ngayon kung anong ikakabuti mo at itong naiisip mo, natanggalin sa buhay mo kung ano yung nagpapahirap sa iyo, and maybe you figured out na ito yon, 'di ba? Kaya magpapatawad ka na. Papatawarin. Hindi naman necessarily na dapat lumapit sa iyo yung taong nakasakit ng inyong damdamin at makipag-usap sa iyo, 'di ba? Sometimes hindi natin kailangan yun Ang kailangan lang natin sa sarili natin, sa loob natin na patawarin na natin sila, 'di ba? Para na matanggal na yung bigat sa dibdib mo, para makaalis na yung tinik sa dibdib mo, kumbaga, para na makapag-move on ka, na makapagsimula ka na ng bagong buhay. So, we have miracles out of mistakes. Use your mistakes to inspire and empower you to face brighter days ahead. Ito yung napaka-optimistic, na approach na dapat, na kailangan nating gawin. Kasi, yung mga mistakes na yan, yung mga pagkakamali natin, yun yung natin talaga Yung purpose nito is for you to learn a lesson. Ang purpose nito kung bakit may mga pagkakamali kayo na nangyayari, in order for you to realize something, 'di ba? Na para maitama mo, yung ilang mga bagay-bagay, yung mga takbo ng pag-iisip, 'di ba, perception, yung mga ganon. Kasi kapag isa pa sa mga bagay na ipaparealize sa inyo ng mga pagkakamaling ito na hindi tayo perfect, na no one is perfect, only God is perfect, but we are not perfect, 'di ba? Kaya talagang dadating ang pagkakataon na meron tayong mga pagkakamaling magagawa, and ang mga pagkakamaling yan, instead na malungkot tayo, ikalungkot natin, ikagalit natin sa sarili natin, dapat na yung maisipan natin yung mga pagkakamali na yan is a great teacher, 'di ba? Para maturuan tayo ng lesson na mas lalong magpapaayos ng buhay natin in the future. Kasi kung hindi rin tayo magkakamali,
'Diba? Hindi rin tayo matututo ng ibang bagay. 'Diba? Kasi yung mga pagkakamaling yan, yung mga mistakes na yan is going to teach us something new sa buhay natin kung paano natin mas aayusin, no, yung buhay natin. 'Diba? Kaya allow your mistakes to inspire you and empower you. 'Diba? Para sa pagdating ng panahon, no, kung ano man ang natutunan mo sa mga pagkakamaling ito, pagdating ng panahon, easy peasy na lang nahaharapin mo kung ano man ang mga problema. It will be easy peasy for you, no, na i-approach ang anumang sitwasyon, no, na maaaring first time mong may encounter in the near future, diba? So, tignan natin kung ano pa. By the way, maraming salamat for subscribing, no? And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka, please click the join button po sa baba ng video kung gusto po ninyong mag-join sa membership. At tsaka po, maraming salamat sa mga hindi rin nag-i-skip ng ads, no? Malaking bagay po yun sa akin. So, may mga opportunities na paparating. Ang daming magbubukas na bagong opportunity para sa inyo. Maaring mabilis ang pasok, no, ng mga opportunity na to, ng mga pangyayaring ito. Kaya maaring baka hindi na ninyo ito masyadong mapag-isipan, ano, pero kailangan ninyong pag-isipan mabuti, no? Or kung hindi man, 'di ba? Just in case, 'di ba? Talagang kayo parang nagmamadali na din na i-embrace ang kung anumang bagong opportunity na to. What you can do na masisiguro ninyong you will be on the right path pa rin is sundin na lang ninyo ano yung bulong ng intuition ninyo. Follow your gut feel, 'di ba? Follow your gut feel na lang. Kasi for sure, you know, if you're going to listen to your gut feel, intuition ninyo yan ang sinasabi nating konsensya ninyo, mapupunta pa rin kayo sa tamang choice. Makakapamili pa rin kayo ng kung ano yung best para sa'yo. You know? Kasi marami, no? Ang pwedeng magbago. Madami ang pwedeng mangyayari dito na changes, dadating na pagbabago sa buhay ninyo sa ngayon. Okay? So, we also have the world, no? The world is an energy of success, no? Marami ditong magtatapos, no? And kapag may nagtatapos, may magsisimula, hindi ba? At ang magandang pagtatapos nito is achievement, no? Meron kayong maa-achieve, meron kayong maa-accomplish. Kaya this is a beautiful time, no? Para talagang i-celebrate din o ano man itong mga successes, no, na makakamit ninyo. Kasi nga matagal ninyo itong pinagtrabahuan, matagal ninyo itong pinagsikapan, no? Pwedeng pag-aaral yan, no? Pwedeng pag-aaral, pwedeng project ninyo sa trabaho, no? Pwedeng ganon, or it could be anything else na matagal ninyong pinagsikapan at pinagtrabahuan hanggang sa makarating kayo sa puntong ito ngayon na finally ma-achieve nyo na, 'di ba? Kung ano man ang goal ninyo rito. And this is a new beginning energy, kaya definitely meron talagang mga bagong opportunity na dadating. At ang rito, maganda rito, hindi lang ito iisa. 'Di ba? Talagang bibigyan kayo ng iba't ibang klaseng oportunidad ng universe for you to be able to choose. Enjoy the liberty to choose kung ano man yung path na gusto mong tahakin at this time. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.